Hello mga boss. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Today is March 4, Monday, 11:50 PM na. So 10 minutes na lang, alas 12 na. March 5 na maya-maya. So March 4 pa lang, March 4, 11:50 PM. So, yun mga kainsan, mga kamegus, meron tayong 40,000 again. I mean 40 AXS. So claim lang natin. Bakit natin hindi nire-restake? Kasi kiniklaim lang natin, kasi hinahati lang natin. Yung kalahati, stake natin ulit. Yung kalahati, binibili natin ng RON. Okay, so alright. So, claim lang natin yan, guys. Okay. Yun. Claim. And then, galing kasi ako sa opisina, guys. Kaya parang hindi ako nakaprepare. Inayos ko yung mga terms and condition ng company. So, kailangan kasi mag-update sa website. 20,000 and 20. Stake natin yan. Terms and condition, tsaka mga proposal. Pinagagawa ko buong araw. Kakapagod. So, ganun talaga. Lalo na pag yung business mo traditional. Sobrang madugo sa traditional business, guys. Kaya, eto. Timing ngayon sa Bitcoin halving at saka pa-bull run kasi, kaya yun, dito muna tayo, mas malaki pa kakitaan dito. Pero syempre kailangan lang kasi diversify, so hindi lang naman isang business. Sabi nga nila, gusto mo daw yumaman, makinig ka sa mga taong mga successful, di ba? So kung gusto mong yumaman, dapat kinakategorize mo lang or naka-align ka, guys. Paano yung naka-align? So, tingnan mo, ano bang ugali ng mayayaman? Gaano ba sila magpahalaga ng oras? Gaano ba sila, nagdadrama ba sila? Nanonood ba sila ng mga teleserye, telenovela? Or mahilig ba silang puro problema yung nasa isip? Ang mayayaman kasi mga problem solver yan eh. Sila yung nagsosolve ng problema. Kunyari, problema sa lahat naman, kahit mga invention eh, di ba? Kunyari sa sasakyan, 'di ba, dati puro kalabaw, na imbento yung mga two wheels, na imbento yung four wheels. So parang mabilis yung parang internet, 'di ba? Parang cellphone. So ganun. Mag-create ka ng nakakita ka ng problem, tapos ikaw nakasolusyon nun, kakibat nun, syempre pag-asenso. So ngayon, nasa business side naman, kung business side ganun din. Sa mga business side naman, yun nga, may mga problema, kailangan masolusyonan. At saka kung owner ka naman ng negosyo, dapat consistent ka. Syempre may kasamang sacrifice yan. Tsaka dapat lagi kang tawag dito. Yun nga, consistent talaga, pinaka-importante. Okay, nakuwento na naman tayo. So, tapos na tayo sa ating ritual na ipasok na natin ulit ang ating staking dito. So, meron tayong 41,121. Again, disclaimer ha. Hindi po ito financial advice, wag nyo po akong gagayahin. Dahil ang mga pinagagawa ko dito ay pang sarili ko lang po ito ha. Kahit panoorin mo yung day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, lagi natin sinasabi yan. Mahirap, lalo na kung sarili nyong pera yan na pinaghirapan nyo at pinag-ipunan nyo ng mahabang panahon, hindi nyo inaral yung pinasok nyo, unting lang, naku, wala na. So, parang yung sinabi ko kahapon, yung kapital mo sa pagiging empleyado mo ngayon, 16 years para ka maging empleyado. Kahit professional ka pa, kahit manager positional ka pa, or kahit ano. So, pinag-aralan mo yan. Tapos magkano kita mo? Sabi mo na 50,000 a month. 'Di ba? 16 years ka namuhunan. Tapos dito sa crypto, tamad ka mag-aral, may nakita ka lang YouTuber na kumita ng malaki, ginaya mo yung ginawa niya, hindi ka nag-aral, tapos ang linagay mo malaking pera, million pa yung iba. Pag na-scam or nag-rug pull na yung project, patay na. Dahil hindi mo nga inaral, naku po, kawawa lang. Kaya yung mga kababayan natin na gano'n, lalo na sa mga investment, yung cheque, mag-i-issue pa ng MOA, Memorandum of Agreement, tapos issue kang cheque, 20% a month. Naku po. Hindi inaral. Nagtiwala lang sa kaibigan kasi tiwala. Na-scam, patay na. Actually, maraming ganyan noon pa hanggang ngayon. Marami talagang gumagawa. Hindi natitigil yan. Kahit anong ng SEC. Kahit anong puna ng SEC. Paalaala na huwag kayong mag-i-invest, pati tuloy yung iba nadadamay din, yung matitinong company. Ay, by the way, saan na tayo?
tingin muna tayo sa mga so meron ng 144 trillion guys. Sa pagkakaalam ko, na-beat na ni Bitcoin ngayong araw ang all-time high. Ngayong araw, na-beat niya na yung 2021 all-time high. Tingnan nga natin. Ayan no. All-time high. Ang daya Kanina nakita ko, ano na to Ba't ngayon? 3.7 no. All-time high. Dati 3.3 lang to Ba't ganun? Na-adjust. Hindi accurate to Ayun no. Kung titignan mo sa chart 3 point ano lang, tapos na-beat niya na nga Siguro hindi lang updated to. Okay. So, ayun, check natin mga men, mga droids, mga insan. Si Bitcoin, tumaas siya ng todo. 144, yan, may nadagdag na naman na cryptocurrency, 30 piraso. At ito yung mga top, search nyo lang yan sa Dex tool, yan. Karamihan pala ng umangat ngayong araw or ngayong linggo, yung mga meme token guys Grabe yung mga meme token. Talagang mga meme token to. Halos lahat ng kaperahan dito napunta Ayan halos 1 trillion. Grabe. Yung volume niya 1 trillion. So sana naman sumunod na yung mga play to earn. Yun nga, iba-ibang category kasi umangat. Ayan, may mga Telegram apps, yan daw Maker ecosystem, yung RWA. So ayun. Okay, tingnan natin guys, ito si Pepe Token, na-hit niya na yung all-time high niya. Check natin. Na-break niya na yung all-time high niya nung nakaraan. Pero ito ata hindi pa nakakaranas ng bull market. Ito sure ako hindi pa nakakaranas ng tatlo na to. Ito I don't know. Parang hindi kasi ako bumili ng Floki na yan. So ayan siya guys, tingnan mo. All-time high niya March 4. Di ba March 4 ngayon 3 hours ago. Na-hit niya na yung all-time high niya. Ni Pepe Token. So ang ganda kasi ng contract nito. Check na natin. Kung alam ko 0 to 100 sa token sleeper 100 yan Kaso ito Ethereum kasi ito, masyado mataas yung gas fee. Ayan si Mog, bumili din ako nyan. Times 9 na tayo dyan kay Mog. Siyempre maliit lang pero pera pa din. Hindi ko pa tinitipi kasi wala pa namang bull market guys. Ay 70 lang pala to si Pepe Token Meron siyang 95% burn. Okay, check natin sa Dex tool guys. Yung may nagtanong bakit daw wala dito yung ordinal, parang nabasa ko kanina. Wala kasi dito talaga yung ordinal kasi ibang blockchain yun. So hindi siya ito muna 1933 ito siya. So para makita lang natin yung audit. Ayan, meron siyang number 1 na So lahat naman okay yung pagkakagawa ng contract. Okay sa alright, mga insan. Naghahang na naman tayo men. Naghahang na naman yung internet ko. Okay, where are you now? Yan. So ayan, makikita mo kung sino ba may mga bumiling whales. So grabe March 4 ang dami nagbilihan. Ito whales binili niya $12,000. Hindi siya bot regular siya. Ito mga bot to Grabe dahil bumibili kasi talagang nag-boom siya I mean kung ikaw naman talaga ang trader, ay kita mo malaking opportunity kasi to. Ganun, hindi na lipat. Ayan, nakikita mo guys may mga nagbebenta din. Ito 39,000 binili niya sa bot siya. Bumili lang siya all over 11 Ethereum. Sinasabayan din nila para syempre tumaas yung value. Sila kasi may hawak ng malaking supply Ito 55 yung binili Grabe. Regular lang to 20 Ethereum sell. So ayun, bahala na kayo mag-check dito. Ngayon yung sinasabing ordinal, anong BRC kasi yun, BRC20 yun, wala ditong BRC20 na blockchain. Ayun, wala, hindi niya sakop.
So yung mga contract lang na pasok dito, doon nyo makikita yun. Makikita nyo pala dito yun. Pero pag hindi dito pasok, hindi nyo siya makikita. Okay, mga insan, check na natin mga meme token. Bagal lang ang response So ayan siya guys. So, kung titignan mo dito, ayan si Popcat, grabe 1000%. Ito, talagang nandito lahat ng pera ngayon ng mga nagki-crypto. Yung mga, siguro mga retail trader din. Si Pepe token talaga yung number 42. Pasok siya. So ayun, kung check mo naman yung volume niya, siyempre Dogecoin pa rin, Dogecoin, Pepe. Ayun. So bahala na kayo dyan mamili mga insan, mga lods. So ito na malaki na ang pinando natin dyan. Tsaka kay Mog. Doon ako naglagay ng malaki. Dati ang dami ko nito. Okay, basa na tayo ng comment. Madalian lang. Shoutout muna guys sa 580 nating subscriber. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay araw-araw. Walang sawang pagsusubaybay. Mr. KGB, silent viewer mo ako. Ask ko lang baka pwede mo akong gawing scholar sa XS pang origin. Targeting ko lang makapasok sa top turn. Okay. Okay. Rodel Magallanes. Shoutout sa'yo, sir. Hindi ako makapag-comment dito, sir, kasi ayoko nga may tracing sa akin, di ba? Pero mahirap kasi makipag-commit sa ganito. May mga manager ako naka-assign dito eh. Tingnan natin, ipaano ko itong comment mo. Okay. Shoutout sa'yo, Sir Rodel. Jerome Torres, 2067. Hello, sir. May hawak ka din po ba na baby Dogecoin at banana? Wala po eh, wala. Ito, inaaral ko din yung banana. Medyo busy lang talaga po sa business ngayon, kaya hindi ko matutukan mag-search, maghanap ng mga sa mga chat namin, bihira rin ako magbasa. Kadarating ko lang, 'di ba? Tapos nagising ako kaninang umaga, pumunta sa opisina, gumawa ng mga terms and condition at saka proposal. Hanggang ngayon, yan lang ulit nakauwi. So hindi talaga ako muna ngayon ng mga crypto. Pero yung mga portfolio ko yan, naka-hold lang siya. Okay, so alright, present. Shoutout sa Jerome Torres. Christian Laheras, shout out. Okay, so right, $11 sa excess power, Mr. KGB Crypto. Thank you so much. Baby_Nia. Tsaka sir, pa-check din po ng SAT ordinal. Wala po siya sa dagyan. Yun nga, wala siya kasi dahil naman siya, BRC20 kasi siya, di ba may ERC20 Ethereum, tapos naglabas ng BRC20. Ang pinakasikat dyan sa BRC20 ordinal. So ito yung pinaka legit na project dyan. Itong SAT ordinal, I don't know. Dito kasi yan sa category guys. Kung titingnan mo, dito yan sa kategorya, ayan. Tapos check natin Control F, BRC. Ayan, dito yan. Ito yung mga kategorya ng BRC20. So top 1 dyan, kung makikita mo, pinaka top 1 dyan na kilala, si Ordi o Ordinal. Ito pangalawa. So makikita mo naman dyan yung volume or market cap. So pag mga ganito, trusted naman na yan. Trusted. Pasok nga sila sa top, CC7. So kung may ERC20 kasi na sumisikat, hindi naman nagpatalo si Bitcoin. Naglabas sila ng BRC20. Yung mga developer ni Bitcoin. So ayun. Ngayon kung mag-check ka dito ng mga project na ayan, ang dami nang gumagamit ng blockchain nila kasi dati unti lang to, ang dami na ngayon. Ito si Ordinal, grabe, nasa 200 ko lang nakita to. Ganun talaga ang buhay, men. So basta aralin mo lang, tapos tingnan mo yung project kung okay. O ayan, mga large gain, and ito sa mga trending. So makikita mo siya dyan. At saka dun pala guys sa sa dito, makikita mo din dito yung mga sa CryptoRank. Siyempre yung mga top, ito recently listed, trending crypto yan. So makikita mo bakit siya trending 7 days ago. Kumbaga ang dami nagse-search sa kanya, yan So ito okay yung project yan, namili rin tayo nito. Ito AGI, ang dami ko niyan, binenta ko lang na maaga, men. Ito si Protocol, ayan sabi mo, most top 20 visited coin in the last 7 days. So makikita mo sila, bakit sila hinahanap ng tao.
bakit sila binibisita. So magiging curious ka, ito na day 1, para makasabay ka rin sa flow ng mga retail trader. Ayan, so makikita mo ito, dahil nagbilihan ito. Ibig sabihin 100 to sa RT, 100 yan sa Dex tool or sa iba pa mga watchdog natin na tagatingin ng contract. Ayan, ang presyo BNB pala to. Ang presyo niya 106. Tapos kung titignan natin guys, hindi pa ata nakakaranas ng bull market. December lang to ginawa from 900, ang laki ng potential nito. Pero syempre, hindi po ito financial advice ha. Mamaya malisip pa kayo guys. Pera nyo yan. So check lang natin si RT. Ayan, 324. So ito siya. Ayan audit check lahat Ganda ng contract nito, walang question. Wala siyang red flag ba. Kaya siguro ang dami rin na malengke nito Ang swerte na nakabili dito. February 11. Boom. Okay, sa alright mga insan, next na natin to. So ayan, aralin mo lang tong crypto rank, marami kang matututunan dyan. Pati ito yung mga bawat dito, aralin mo lang, all time high, mga token yan, blockchain, all category, upcoming. Ito yung pag may nagtanong saan makikita yung mga bagong project, ito yun, upcoming. Ayan, makikita mo rin yung petsa dyan. Ito March 5, 6, etc. Ito to be announced. Tapos ito yung mga launchpad, so kung saan mo sila makikita agad yung mga token na yan na ready for sale dyan. Minsan kasi kailangan mag-participate sa kanila. May mga kung ano-anong agenda silang hinihingi bago kanila payagan makabili ng mga ganyan. Tapos syempre pag bibili ka, check mo rin yung mga fund and investor para makita mo sino bang project na yan, bakit may nag-i-invest sa mga yan. So much better doon ka maglagay kasi sila nga naglagay, ikaw pa. Ulit, hindi po ito financial advice ha. Ito March 7 si Masa. May nagtatanong na nito sa doon nabibili. Dito makikita yun sa CoinList. Ito yung launchpad niya So 13 yung nag-invest sa kanya malalaking investor. Check natin. So ito yung launchpad guys, makikita mo yan. Tapos ito yung website ng launchpad. Ngayon may mga ginagawa. Yung mga launchpad kasi parang isipin mo tindahan yun ng mga bagong crypto. Para ka magkaroon nun, kailangan may gagawin kang parang airdrop din. May mga gagawin participation, ganun. So ayan, ito si Masa re-register ka dyan. Active now, register. Check natin The World Personal Data Network. So ayan, pag nag-join ka dyan, introducing, basahin mo lang lahat yan. Paano makabili yan, search mo rin sa YouTube. Ito yung total supply nya. Ito daw yung minimum nya per purchase. Ano ba to? March 4, March 7. Minsan kasi pag inano sila yung pecha, pati yung mismong time, military time na UTC, Universal Time Clock ba yan? So ayan, makikita mo yung mga detalye dyan. Okay, nawala. Ano nangyari? Ayan, makikita mo yung mga kadetalyehan dyan. Bahala ka na magbasa nyan guys. Basta at least nakapabigay tayo ng idea para doon sa mga nagtatanong saan makikita yung mga bago, mga upcoming project. Ayan, dami. So ito, kung ako sa inyo, ito pipiliin ko yung may mga kapital. Siyempre mas yan. Abangan mo lang kung kailan magbebenta yan. Yung iba nga dito lang ginagawa tapos binablog na yung mga yan. So pag na-launch yung project, sila na yung unang nag-upload ng vlog, siyempre mas additional view yun, di ba? Pero bahala na kayo, hindi ko naman hangad yun. Pero bahala na kayo, tingnan din natin. Ayoko naman sabi ng patapos. Siyempre, bilog ang mundo guys. Malay mo, nagbablog na tayo ng mga gaming sooner, di ba? Okay. Yun, ang tanong niya, yun nga, wala talaga to kasi ibang ibang contract. Ibang blockchain. Okay, baby, yan, Nia. Present sir, ask ko lang po sir, palagay mo, may pag-asa pa ba piso ang Terra Luna? Nakakulong kasi may-ari nito kaya hindi ako makapagsabi. Di ba inuna, ang galing ng SEC, SEC US. Inuna muna yung may-ari ng Terra Luna, sunod si FTX, sunod si Binance. Tapos biglang launch ng nila, yung mga Bitcoin ETF, karamihan naman nun, yung mga company nasa US. Galing din galing din talaga, tinira muna nila yung mga centralized exchange, sabay pasok sila ng mga malalaking asset fund manager, ano yung tawag doon, mga institution sa US.
na ATF. Ang galing talaga ng ginawa eh. Parang manipulation talaga eh, no? Jimmy TB1, partial TF loads pero risky na rin mag-hold ng matagal ngayon. Syempre ako kasi matagal na ako sa crypto guys. Naranasan ko na mag-bear, mag-bull, mag-bear, mag-bull, mag-bear, mag-bull, mag-bear, mag-bull. So minsan matatakot ka talaga, lalo na yung project na pinasukan mo eh hindi matatag na project. Kumbaga yung hindi mo siya nakikitaan ng potential 5 years to 10 years from now. So doon ka matatakot, lalo ng mga fly by night na project kasi dito nga sa coin market, sa CoinGecko ayun, daming token guys. Hindi naman lahat yan magiging successful. Nung kasagsagan 2015 nag-start ako sa top 100, napakarami guys ang top 100. Wala na doon sa isa kong phone yung mga screenshot nun eh. Iba-iba makikita mo dito, nandito pa si Dash, si Moreno, Monero, si ang daming top 100 na ngayon, wala na. So hindi talaga lahat. Ngayon kung maglalagay ka naman ng pera mo na medyo risk-taker ka, hindi ka risk-taker, dito ka maglagay syempre. Kumbaga hindi naman yan, pag mag-bear market, hindi yan magdadump ng sobrang dami. Hindi rin yan mag-aangat ng sobrang dami. So, ang risky lang kasi sa iba, naglalagay dun sa mga, yun nga, meme token, mga NFT game. Pag nag-bear market, grabe ang babagsak ng pera mo dun. Hindi naman nawala actually yung pera mo, bumaba lang yung value. 'Di ba? Unlike doon sa ibang mga online program na naglagay ka ng pera mo, hindi mo na ma-access ang website, wala na yon. Yun yung problema doon. Dito naman, kumbaga, bumili ka ng token sa mga exchanger na malulupit, mga sikat, lalo na yung mga top 100 na token, hindi naman basta-basta mawawala yan. Bumaba lang yung value. Pero syempre, risk pa rin yun guys. Pera mo yan, ulitin natin, sarili mong risk yan. Okay? Medyo lobat na ako guys. Dami ko kasing ginawa. Sakit sa ulo. Baka pwedeng makahingi ng isang Axie boss para magkaroon lang ng NFT sa Pixel. Grabe, 200 pesos lang yan guys. Bang PH Doc 3893. Shoutout sa'yo. 200 nga lang ba yun? Check mo na lang guys. Parang nasa $3 ba yun? Hindi ko na maano. Check nyo na lang. Mon_7094. Shoutout sa'yo. Sparklife 14. Okay sa alright. Present Lodge. Jomel Santos. Shoutout. Present. Syempre. Master Ping. You know, hinahanap din namin ikaw sir. Thank you so much. Okay, Sir Nick. Shoutout sa'yo. Nick Arthur Tan. Toby-TV. Ron Hand. Diamond Hand. Okay. Sir, saan mo nalalaman ng mga bagong token na project? Doon, dito sir. Ito naman di naman pinagdadamot yan. Nandyan naman yan. Tsaka magsasearch ka lang. Pero syempre, iba pa rin pag may gabay ka ng mga nauna. Ng mga nauna na hindi naman kailangan ko kayo pagkakitaan ba. Basta, comment lang kayo dyan. Pag binasa natin at mayroon tayong may tutulong, ay bakit hindi, di ba? Okay, so alright. Ito, CTX. Ano to? Ayan. Mga exchanger yan. So, exchanger. Okay. Sa Get tayo talaga marami ako minomonitor dyan. Mga startup. Pag dito sa Get.io kasi naging available, siya yung magiging launchpad. Doon na rin, mabilis lang makabili sa kanya. So, ito may paparating siya. Ito, tapos na pala March 2. Okay. Tapos, upcoming niya dito. Nakikita mo yung upcoming niya. So, meron ito. Abangan yan. Vendetta Game. March 5. Active. Mga active niya, wala. Pero kung tanong mo sa upcoming, dito lang yun guys. Upcoming. Saan na ba yun? Ayun. So, check na lang dyan. Mekos na lang yung mga insan. Bahala na kayo. Okay, next natin. And, uy, present sir. Yan. Mount cute. Sir, question lang. Pag nag-withdraw ng earning, ano po kaya ang advice nyo na bank na pwedeng withdrawhan yung kita? At posibilidad ba na pag nag-withdraw ako ng from Binance to Union Bank, mag-withdraw ako ng 1M, di kaya harangin ng bank? Mahaharang ka talaga dyan for money laundry yun, lalo na kung wala kang negosyo, sir. Kung biglang may pumasok sa'yo. Pero kung 1 million lang, o kahit sabi mong ang pera mo ay 5 million sa Binance,
pinasok mo sa Union Bank mo, eh, mahinang nilalang na yun pag winidraw mo lahat agad-agad yun. Ang gawin mo, sir, kasi ang bracket ng money laundering at kalahating milyon pataas, questionable yun. So kung magwi-withdraw ka dyan, at least 250,000 per day, mga ganun. Iba-ibahin mo. Pag nag-withdraw ka ng papasok sa Union Bank mo, mag-withdraw ka rin, ay mag-deposit ka din para nakikita hindi lang puro in ang pumapasok. Kailangan mag-out ka din tapos ipapasok mo din. Parang gano'n. At least yung flow or yung health nung bank account mo, maganda yung health niya ba. May pumapasok, may lumalabas, may pumapasok, may lumalabas. So, ganun lang yun, guys. Kunyari, 1 million yan. Ang dali-dali lang yung gawa ng paraan. 1 million gusto mo, 30 days mo yan. Sige, gawin natin basic. Divided by 30. Ayan. So, 33,000 lang yun, guys. Pagka-withdraw mo, nagpasok ako kunyari ng times 5, 5 araw. Times 5. Pinasok mo sa Union Bank mo. Pagpasok mo, withdrawin mo ngayon yun. 'Di ba? Pag pinasok withdraw, tapos magde-deposit ka din. Ganon siya. So, withdraw deposit, makikita yung passbook mo or yung bank account mo healthy, yung galawan. Minsan kasi napupuna lang sa money laundering. Kung biglang wala namang gumagalaw sa account mo, tapos biglang may bumulusok na ganon, magtatanong talaga yan. Minsan kasi, nire-required ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, sa money laundering, nire-required nila yung mga bangko magbigay sa kanila ng report. Magbigay sila ng report ng mga account holder na biglang umaangat yung pinaka bank account. So, ang diskarte dyan, sir, marami naman paraan, hindi lang naman Union Bank. Yung pinag-usapan kasi natin, Union Bank, ang tanong, isa lang ba ang bangko mo? May milyon kang pera, isa lang bangko mo? Mag-open kasi ibang bangko. O at least, kung may wini-withdraw kang 1 million, i-divide mo sa 30 days, tapos i-divide mo sa 3 bangko. Open ka ng BDO, open ka ng PS Bank, o nasa sayo yan. Union East West Bank, dami naman paraan. GCash, ipasok mo sa P2P, GCash mo, di ba? So, ang dali lang nito ngayon withdrawin. Ngayon, kung ang pinaproblema mo naman, mga 30 million to 50 million, may mga kakilala na tayo dyan na mga nagpapalit talaga nun. Iba na yun, ibang usapan ng pag ganong level. Luggage na yun. So, ganun siya. At least, nagbigay tayo ng idea sa'yo. So, ayun lang, sir. Okay, ano sa tingin mo, sir, ang C2CAN? Check natin, guys. Hindi ko alam yan. Pag wala kasi akong alam dyan sa token na yan, hindi ako nagbabanggit. Kasi nga, mahirap naman. Baka sabihin nyo, ano tayo, bida-bida. Ayoko nang ganun. So, ito, iba yung blockchain niya. No? Wala siyang, submit scan siya. I don't know kung makikita siya dito. Iba yung niya. Wala ata sa Dextool to eh. Okay. Hindi ko kasi to alam, sir, kaya hindi makapagbigay ng sa'yo. Search mo na lang, marami yan. Tingin ko maraming malulupit na nag-YouTube na yan. May nag-upload na yan. Pag hindi ko kasi alam, hindi talaga ako. Shoutout, sir Alvin P 4244. Okay, Stardust. Nakakatuwa makita tumaas ang value ng excess mo, boss. Nung nag-start ako, nag-follow sa'yo, nasa 280,000 pa lang yan. Ngayon, nasa 424 na. Nakaka-inspired. Masubaybayan niya na umabot ng 2 million plus. Masaya ako para sa'yo, boss. Kahit hindi ganyang kalaki portfolio ko, at least mamomotivate at na-inspired goods na goods. Thank you so much sa'yo, Sir Stardust 1024. Yan, mga nakafollow sa atin, guys. Natututo na sila at syempre nakakatuwa rin makarinig ng mga ganyang bagay. Yung mga taong supportive sa mga kapwa Pilipino na umaasenso. Yung mga hindi crab mentality. Yung pag nakakita ng malaking account inggit na inggit agad, sisiraan ka, sasabihan ka kung ano-ano, magko-comment lang, hindi mo na pinapanood ang video. Kaya ayun, minsan mga ganun tao padalos-dalos nagkakamali, napapahiya lang. By the way, so at least may mga tao tayo na na-impluwensya na umaalis na sa ganun. Yung basta kapwa Pilipino, maging proud na lang kayo, guys. Basta, yun na lang, bahala na kayo. So, shoutout pa rin sa yung magandang comments. Stardust 1024. Saint Morning, nag-hold po ba kayo ng Sol sa Tresor nyo? Secret lang syempre. Secret po. Shoutout sa'yo, Sir Saint.
mornings. Edmundo Lumacad Jr. Present, sir. Shout out sa'yo, sir. Aaron Mujaya. Okay, musta sir, power. Ay, musta sir, power. Musta sir, haha, present. Xavier Estelo, Paldo. Tinan mo to, yung mga nag-SLP, guys. Lods, kaso kalahating paldo lang, nasa Katana, SLP Ron. Hold pa din, kahit kita na. More pump, halving is coming, KGB. Okay, gano'n naman. Kayo, maaaral nyo din kasi yun, guys. So, ang Bitcoin kasi every 4 years, ulitin natin, syempre sa hindi nakapanood kagahapon. Ayan, every 4 years kasi ang Bitcoin, nagka-halving yan. So, yung mga nagki-crypto mining nagma-mining ng Bitcoin, ang reward nila, nagiging hati ba? Hati na lang yung reward. So, kung dito sa mga 2009, 50 ang pwede mong kitain sa Bitcoin, hanggang sa balikan natin 2024 ngayon halving. So 2020 halving. Ayan, 2020 dito 'yon. March mo na lang. Ayan, March 2020. So ito yung halving yan. Ito. So sabihin mo nandiyan, pagkadating dito ay April. Ayan. So ito yung halving. Tingnan mo 2020 yan Umangat, nag-bull market 2021. Okay? So 2020 minus mo ulit 4, mga 2016 yun, ng April 2016 yan. So ayan, nasa 31,000 si Bitcoin. Ayan, 19,000. 2016, pagka 2017 nag-bull market. So isang taon pagkatapos ng halving. So dito rin ganon, 2020 pag isang taon tapos ng halving, nag-bull market ulit. Tapos bear na naman. Ngayon, nasa 2024. So, kung titingnan mo lang yung pattern, ganun talaga. Halos din siya papunta. Kung magbe-base ka sa kasaysayan, lalo na kung nagte-trade ka, ganun naman yun Yung magba-back trace ka ng history. Present, sir. Sir Instinct, hindi ako makatulog. Kakahintay siguro ng video mo. Province ko pala, San Fernando, La Union. Yun nga, doon kami, sir. Invited kasi kami ni ng governor doon. Kaya napunta ako doon 2 days ba yun? 3 days? Parang 2 days, mga ganon. So, pagkatapos kahapon, ayun, tulog lang. Tapos opisina na naman, trabaho, guys. Okay. RLF HHYTD. Ang hirap basahin. Anong hardware wallet mo, sir, nagamit? Trezor at saka SafePal hardware wallet. Okay, yung cold wallet natin yun. Trezor at saka SafePal. One Piece Highlights 999. Sir, bakit may nalabas na screen mo? 25 billion yan ba? Pera mo lahat-lahat. Million lang to. Billion yung nakalagay sa screen ko, sir. So, ano lang yon, law of attraction. Syempre secret. Grabe naman. Lahat na lang gusto nyo tanongin. Okay, so alright. Peak formation. Sir Present, sana magka-pixel staking din sa Katana para dagdag multiplier. Kumikita na habang naglalaro sa game, tapos ipinapasok ko pa sa staking para makadagdag sa while holding till 2025. Tinake advantage ko na din, sir, pagbili ng Mabia. Inabangan ko talaga bumaba ang Mabia kasi laki ng potential. Kaso 500 pesos siya kaya nung nag 300, tinake ko na yung opportunity. O nga, ang lupit mo, sir, kasi ako nakabili ako dyan $500, $450 yata. Galing nito, peak formation. Okay, good luck sa channel niyo, Mr. KGB Crypto. Ganda ng comment. Shoutout sa'yo, sir. Okay, Present, Master KGB, Rafael 3987. Okay, K-pop billionaire. Ganda ng username mo, sir. Boss, magbabae pala to. Boss, meron ka bang Mystic Axie saka Genesis Land? Secret. Secret. Malay natin meron pala. Okay. Actually, meron akong Genesis Land before, guys. Binenta ko lang. Kasi nga, mahirap. Pag dito ako sa Genesis, hindi ko siya agad ma-out. Unlike pag AXS. Kasi ito, kahit mag-stake ka ng, di ba may staking sa land? May staking sa land eh. Ito yan, staking.
Ayan, kung mag-Genesis ka dati nga ito, ano eh, ang makukuha mo reward yan 32 AXS. Bumaba yan eh. Connected pa ba tayo? Nag-auto out na kasi kaya hindi natin makita. So, ayun siya. Ngayon, check natin. Ayun, lilipat ko lang sa AXS. Yun sir, naka first din. Miss you too, Lods. Ayun, ito natin, last na comment natin. Okay. Miss you. Ooh, Sir Xavier. Ands, uy, present. Pang 510 subscriber ako. Shoutout sa'yo, Ands, you. Okay, yun lang ang mga comment natin. Meron na tayong 35 minutes recording. At ayun na nga, gaya ng ating inuulit-ulit sa mga video natin guys. Sayang oras ng buhay kaya hindi na ako nag-edit. Kaya screenshot lang, screen record lang. Ito po, pasensya na po kayo kung minsan yung mga detalye talaga minsan paulit-ulit na lang tinatanong ng ating mga subscriber. Pero syempre, hanggat unti pa lang tayo, nababasa pa natin, napagbibigyan pa natin yung ibang tanong. Kaya minsan samantalahin nyo na pag mapagtanong kayo. Pero syempre, share nyo naman yung channel natin para dumami tayo dito guys. Ayun, 580 na tayo. Syempre, kasunod yan, 1,000 na. Diba? So, tingnan nyo lang, subaybayin nyo lang ang journey natin. Ulitin natin, ang journey natin dito, hindi naman po ito natin pinagmamayabang kahit kanino. Ma-inspired na lang po kayo. Okay, so alright, check natin ang ating AXS kung magkano na ba. Sana nakita pa natin. Sige, na-copy ko na yung kanina pang thumbnails natin. Doon ako meron pa siya. Dito pa ba yun? Ay, wala na. Nag-copy na pala ako. Parang 41,000 na yun eh, no? 41,100. So, ayan na. So, meron tayong 24. Okay. At ayun lang naman, syempre, ulitin natin. Ito po ang ating channel, Mr. KGB Crypto. Wala po ako ibang channel. Ito pa lang. Check natin yung iba pag may time. Pero, yun nga. Basa lang ng comment, unting motivation. At syempre, share nyo na yung channel natin. At pag nakasubscribe na kayo, hit nyo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa aking channel. Maraming salamat. See you again tomorrow. Thank you so much guys. Bye-bye.